A day of my life, ito na naman tayo mga mi, busy-busyhan na naman tayo everyday, ganito yung ginagawa natin. So ito ang ganap natin for today. So ayan mga mi, magbabalot nga tayo dito ng cheese stick. Ganito nga ang gagawin natin, mag-i-slice tayo ng cheese at saka yung wrapper, gaganyanin natin, ihimay-himayin bago tayo magbalot para nakaready na nga. At ito nga mga mi, yung nagiging finished product niya. So ayan, ganyan lang mga mi, tayo magbalot ng cheese stick. Ito nga mga mi is fast moving nga to sa akin. Ito yung mga paninda talaga na talagang mabili sa akin. Bintahan ko nga pala dito, piso yung isa, pero may minimum ako dyan, 10 piso dapat ang bibilin mo. Hindi nga ako nagbibinta dito ng 5 kasi nga sayang naman yung mantika at saka yung apoy. Tiyagaan lang talaga dito ang pagbabalot dahil ito nga ay makuti, dahil nga sa maliliit nga sila. Kung yung gagawin nyo, ibabalot nyo lang yung cheese sa wrapper, pero napakasarap nito mga mi, dahil ito nga talaga ang gusto ng mga bata dito. Kahit kayong mga nagiinuman, ginagawa na rin nila itong pulutan, dahil nga piso nga lang ang bintahan ko dito. Ewan ko na lang sa iba kung magkano. Akala nyo madali lang to, pero madali lang naman talaga, makuti nga lang talaga siya at talagang aantukin ka habang nagbabalot dito dahil ganyan nga kaliliit. Pero ito nga pinagtsatsagaan ko dahil mabili nga to sa aking tindahan, at ito nga talaga ang hinahanap ng mga bata at yung mga manginginom dito sa lugar namin. Kailangan ko talaga laging may stock niyan dahil isa sa mga fast moving na mga paninda ko, talagang pinupush ko yan dahil malaki nga rin ang kita dyan. 10 tara nga yung pinapabili kong wrapper sa asawa ko, at ang nagagawa ko dyan is 400. Malaki-laki na rin ang tubo niya. Dahil sa 10 tara, hinahati ko yan sa 4. Gaan lang talaga ang paggawa ng cheese stick kasi sa totoo lang talaga nakakaantok talaga to balutin, pero mabili talaga siya sa tindahan ko, kaya kailangan ko talaga laging may stock dahil di talaga siya pwedeng mawala.